Yung pong kanilang kalamansi po ay mababa po ang kuha. Nasa 300 po per bag ang kanilang papitas. Ngayon yung mga katribya pong September, hindi na po naman natin po inaasahan ang kalamansi po ay tataas, maliban na lamang pagka po ito mga katribya magkaroon po na tinatawag natin na bagyo o yung pagbaha. Doon umaangat kagaya noong nakaraan, medyo nakasiwang yung iba natin mga ka-farmers na nung bagyo pong si Enteng ay pumitas ng habang kasalukuyang nalasa siya. Yung matinag po ang kalamansi doon kasi konti po ang dumarating sa palengke. Pero mga katribya, ngayon pong gumanda naman uli po ang panahon at naglakihan na rin po yung ating mga kalamansi. Asahan na po ninyo talagang dadagsa po ang kalamansi sa palengke. At pagka po talaga dumagsa ang kalamansi sa palengke, ay talaga pong magmumura po siya. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At ngayon pong araw na ito ay meron tayong mga nagchat-chat po sa atin na kung saan yung pong kanilang kalamansi po ay mababa po ang kuha. Nasa 300 po per bag ang kanilang papitas. Ngayon yung mga katribya pong September, hindi na po naman natin po inaasahan ang kalamansi po ay tataas, maliban na lamang pagka po ito mga katribya magkaroon po na tinatawag natin na bagyo o yung pagbaha. Doon umaangat kagaya noong nakaraan, medyo nakasiwang yung iba natin mga ka-farmers na nung bagyo pong si Enteng ay pumitas ng habang kasalukuyang nalasa siya. Yung matinag po ang kalamansi doon kasi konti po ang dumarating sa palengke. Pero mga katribya, ngayon pong gumanda naman uli po ang panahon at naglakihan na rin po yung ating mga kalamansi. Asahan na po ninyo talagang dadagsa po ang kalamansi sa palengke. At pagka po talaga dumagsa ang kalamansi sa palengke, ay talaga pong magmumura po siya. Ay gaya po nung dito sa atin, marami na rin po tayong pitasin, malalaki na talaga. Ayan, ito lang akinsi na ito. Halos lobo na ang marami ng ating kalamansi. Kaya lang siyempre di na po natin naasahan na yan ay maglilibo pa. Pwede siguro mga 500 ang ating maging kalamansi or 600, depende doon po sa kuha po ng buyer o sa lakad po ng palengke. Kaya kami patag po ang aming mga sarili na talagang ang pagbagsak po ng kalamansi ngayong buwan po ng September, yan po ang pinakagrabe ang bagsak. Kasi halos lahat po ng kalamansi ay mayroon pong mga bunga, may mga pitasin dahil naalagaan na po siya ng ating ulanan. Tayo naman mga katribya, kung ano po yung abuting presyo ng ating kalamansi, ating pong ipagpasalamat. Importante, meron tayong mapitas. Merong chat po sa atin na taga Ilocos, doon niya raw sa kanilang kuhanan ay 300. Kung gusto po natin na medyo mataas ng konti, ibababa po natin dito sa Luzon. Kaya lang siyempre yung pong ita-travel po ninyo, tapos yung kalamansi ay medyo makukuha po yan, tawag dito, may slip dahil mahaba po ang biyahe rin po sa Ilocos. Halos doon lang din po mauuwi mga katribya. Kaya kung ako sa inyo, bigyan nyo na dyan. Kung hindi naman po siya pupitasin pa, so pwede nyo po siyang antalahin, iantala po ninyo. Huwag po ninyong isabay sa mababang presyo. Ganun talaga mga katribya.
ang pagkakalamansi. Lahat po yan ay ate pong matitikman ang presyo ng kalamansi. Importante, meron tayong mahahalaw, meron tayong mapipitas. Tayo naman, mga katribya, panatag tayo. Hindi na po bago sa amin kung bumaba ang presyo ngayong buwan ng Setyembre, dahil yan po talaga ang pinakaputik ng ating kalamansi, mga katribya. Gandahan naman po kasi, mga katribya, po noong sa atin meron tayong pambawi. Yung pong mga maliliit natin naghaholin, aabutin po yan ng October. Bukuha lang po tayo ng para panggastos. Papitas po tayo ng mga pang ilang red bag. Yung tatansya natin na ibig-ibig na pong dumilaw, pinipitas po natin yon para hindi naman siya masayang, dahil kung magkano po yung kanyang abutan, ayos lang, mga katribya. Meron tayo ritong baging na hindi natin natapos nung nakaraan. Ito, pinuputol din natin itong sagabal sa kalamansi. Itong sitaw-sitawan. Hindi natin naputol yan, maghahari pa sa kalamansi natin yan, nakaka-trade yan. Ngayon nag-aaraw na uli, sumikat na po si Haring Araw, kamuting kahoy. Kaya marami po ngayong magpipitasan. Expected mo na yan, marami po nagpitasan, bababa po ang presyo. Ang mataas-taas lang po ngayon, mga katribya, na gulay, ang siling Taiwan, saka po yung siling panigang. Yan, maganda-ganda pa presyo niya, nasa 50-40 ang sili natin. Yung Taiwan naman nasa 240. Nung singitan po nung nagkakaroon po ng bagyo, 300 ang per kilo. Pero kahapon 240, 220, dahil marami na pong dumating. Dala po natin. Marami tayo rito mga maliliit na bunga. Pang October and November. Pang September, okay, marami rin tayo. Bawi tayo September. Sakto. Sa pool din natin yung ibang kamurahan, kapipitasin natin ngayon. At bababa pa po yan, mga katribya. Marami tayo maliliit. Kaya doon po sa ating mga katribya, huwag kayong malulungkot
Kung ngayon po ang kalamansi ay mababa, natural na lang po yan. Dahil kasi po mga tribya po ay bunga po yan ng panahon. Ang kalamansi may panahon din siya ng pagbubunga. Alagaan mo at hindi mo siya alagaan, nagbubunga siya pagka po panahon ng tagulan. Kaya pansinin ninyo yung ating mga bukong mga maliliit, ayan o, mga bilog, magaganda po ang pagkabilog niya, tsaka patitibay. Kaya lang syempre dahil po yun na nga po at makawan na walang maraming manunusok, lahat ay nagtutuloy, o kaya naman pag lumaki siya at sabay-sabay, pabagsak ang presyo. Ayan, meron tayo langgam. Lumaki itong ating sitaw-sitawan. Kaya pinuputol na, nakuha natin. Hindi natin to alisin ay gubat ang ating kalamansi, pero malaki ang linis na niya. Kaya malaki ang tulong noong ating pagka herbicide. Basta naputol lang siya, ayos na. Dami pong mga maliliit. Kaya marami rin naman po tayong pitasin. Ito yung ating palamundig na hindi nawawala. Sitaw-sitawan. Oo nga, hindi ka gaganahan sa pag-aalaga. Bakit mo yung kalamansi na puno ng bunga? Ayan. Ayan, no? Yan ang pinipitas po ngayon. Ay marami yan, kaya bababa po ang presyo. Ayan, bukod na bukod po talaga mga pitasin. Hindi mo na siya kailangang pitasin yung mga maliliit para makarami. Tsaga-tsaga lang, kayong maiinip. Dahil sa October muli pong aangat yan, mga kalahatian ng October. Kaya lang syempre pagka pupitasin na po yung kalamansi ngayon, lalo pagka po malalaki, hindi na po pwedeng yan tala. Yan ang kalamansi. Pagpitasin, pwede mo antala ng ilang linggo. Pag pinagtagal pa ninyo, magiging reject na siya o lagihay, dahil mahihinog na. Tapos kakagatin na po siya ng insekto, tutusukin. Ano na, umpisa na po yan ng reject. Ito ang ating ampalayang ligaw. Extra ulam yan.
Ito yung ulikbangon. Ay, pag lumulusong tayo mga katribe sa kalamansian hindi tayo nawawalan ng matatrabaho. Tayo kahapon ating ginawa yung kapitbahay yung kanyang siling panigang dinamuhan na talaga, marami ng damo. Kung kasi mababa na siya, tsaka marami na pong mga maliliit, mga kulot na. Kaya pagka pinitas yan, mauwi na lang po sa segunda. Minsan ang segunda nasa 10 piso, 15. Pagka ang good ay nasa 30-40. Ganyan po ang siling haba pagka tumatanda, tumatagal. May iksi po ang buhay niya. Lumiliit, ika nga. Maganda panahon, araw, kalaban mo naman mainit. Pagka naman maulan, kalaban mo naman malamig. Kaya ang Pilipino, malamig hindi magtatrabaho, maginaw. Pero pagka naman po mainit, ay lalo na hindi rin po magtatrabaho dahil malamig. Baka daw ikaw masipol. Kaya yung kanyang farm papabayaan na. Kaya sinasamantalan na po natin habang wala po tayong tutorial. Dito tayo sa ating kalamansi para siya naman po ay ating maalagaan. Yung pong ating dalawang tauhan sa sili, hindi sila ngayon nakakonsentrate mga katribya. Kaya yung sa kalamansi natin, tayo na muna po ang katrabaho, ang gumagawa. Naubos na po natin yung ating katanggal ng baging. Ayan, dami. Marami tayo mga maliliit kaysa doon sa pitasin. Ay, mga maliliit na yan cover na po natin sila titirahin. Meron tayo rito laging nahuhuling kawatan mga bata Ayan. Pinakurang na po natin at bisa nang bumibigat po ang kanyang bunga. Tinitingnan po natin dyan mga katribya yung ibaba ng ating kalamansi. Kapo marami po siyang laglag sa ilalim, napitikan. Alam nyo, kahit mababa po ang kalamansi, hindi po pinatatawad po ng kawatan. Oo, importante meron siyang madudugas. Ayan, dahil maliliit. Meron tayong pangbagsak presyo, meron tayong pansingit. Ito yung reject. Pagka pinipitas po natin to, pinalalaglag na lang po natin. Pwede naman po ito sa ating kuwan maglulugaw. Mura lang kasi ang reject pagka mura rin ng berde. Pero pagka mahal ang kalamansi, mahal din po ang reject.
pang kalamansi juice yan. Kalamansi naman mga katribya po, hindi na po siya tumatagal po gaya ng dati sa puno. Pagka pitasin na, tutusukin na po siya noong mga insekto, kaya dumidilaw na. Hindi siya kagaya dati na natutuyo pa sa sanga. Dami oh. Pitasin na po natin ito nung nakaraan na 1,000 plus pa. Hindi na po natin nahalawan at baka makuha po kasi yung mga alanganin. Kaya sinacrifice na lang po natin yung iba po na mahinog. Total ko konti lang naman. Sacrifice lang naman natin para makakain naman po ang kalamansi. Pataba niya rin kasi itong mga hinog. Yan ang kanyang regular na pagkain. Nga oh. Daming bunga oh. Masisiyang ka oh. Kahit na nga sabihin natin na mababa ang presyo, kung lumaki naman po ang bunga niya, dumoble, sulit pa rin, mabigat pa rin po sa timbang. Kaya lang syempre iba pa rin talaga yung dati na maganda ang presyo, konti lang meron kang magandang kita. Kaya lang kawawa naman mga katribya po yung ating mga mahihirap pagka hindi bababa ang kalamansi. Kaya para naman po doon sa mga mahihirap natin mga kababayan na hindi kaya makapag-avail po ng kalamansi pagka mahal, kaya po siya bumababa. Pagbigyan na po natin, hindi lahat po puro mga mahal. At saka ang paggugulay, tatandaan natin palagi, di lahat ng gulay mataas ang presyo. Merong gulay bumabagsak, lalat nga gaya nga ngayon ng talong ay halos hindi po mabili, pati ang ampalaya. Gaano kamahal po ang ampalaya pagdating doon sa ahalagaan. Malaki ang puhunan ng mga nagsisipag ampalaya, pero bagsak ang presyo. Ang pag-asa naman mga katibya po ng mag-aampalaya, kapag ka po marami nagpatay na kanilang mga tanim, aangat ang presyo niyan ng kalamansi, ng ampalaya nila. Pero kung patigasan na hindi magpatay, tatanda na yung kanilang ampalaya, wala na magiging bunga. Tiklat po yung ating kalamansi sa dami ng bunga mga katribya. Hindi po natin siya maagad na matulusan. Dahil sa dami. Ganyan ang kalamansi. Pagkatagulan, puno, hindi ka mag-i-insecticide, libre sa spray, mga buo ang bunga, kaya magmumura. Kaya yung panahon na yan, kumukuha na ang mga pigaan. Kaya lang sa pigaan mga katribya, asahan na ninyo kasama pati mga maliliit, mahirap ang pigain. Pero kung malalaki kagaya na sa atin, pipigain makatas, gustong gusto ng pigaan yan. Dami tayong pang October at November. Meron tayong makahiya. Gamot ito mga katribya, itong makahiya. Yan. Yan lang siyempre matinik. Dito sa lugar naman natin na ito, mas marami po ang
pang October naman. Yan, pang October ito. Pwede na rin natin paabutin ng November. Kaya lang medyo magkakaroon na po siyang silay-silay. Di natin po ito mga katribya po in-spray ng pampalaki ng bunga. Baka kasi pag ma-spray po natin ng foliar na pampalaki, maglakihan, masabay po sa kamurahan. Kaya kinontrol po natin mag-spray ng foliar. Ngayon pagka medyo umangat ang presyo, pwede na po natin i-spray po ito ng pampalaki. Yun po kasi mga batak na, sagad na po ang laki nun. Bagay nito, yan. Kaya tutusukin na lang ito. Yan ang kailangan natin mahalaw. Yan ang makuha dapat. Dahil sagad na po yung laki ng iba. Daming bunga. Kaya masisiyahan ka mga katribya. Tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga. Huwag kang madadala. Dahil pag ikaw ay nadala, dahil nakatikim ka ng mababang presyo at marami ang iyong bunga, hindi ka makakabawi kung hihintuan mo ang iyong alaga. Pero kung tuloy-tuloy ang alaga mo, ay yung maliliit na bunga hindi siya malalaglag. Yun naman ngayon ang magiging pangsunod po ninyo. Yung mga bagong tanim nila tatay, ayan, spray na rin po ng herbicide kung nag-aaraw na. Tanggalin natin itong isang baging na ito makalusot pa. Dali na siyang bunutin at malambot ang lupa. Tutuloy na yan. Pero pa siyang bakante. Paano mga katribya? Minsan pa po kita-kita lang po tayo po bukas para po sa susunod po natin upload. At maganda na po muli po yung panahon. At maigi na naman po uli, tayo po makapagtrabaho. At asahan po ninyong dadami po uli ang mga bunga ng kalamansi sa palengke. Pero pag naubos naman yan, naasahan natin meron pag-angat ng konti. Kaya na siyempre di man po ganun kalakihan, importante meron kang pagkukunan o meron kang buong mapipitas. Okay mga katribya, God bless po sa inyo lahat. Buwan na po ng September, alam na this. God bless po.